Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 1951. Kung tutusin, mayroon silang napakaraming informal na mga disipulo upang kumilos bilang mga kanyan sa digmaan sa pagitan ng mga asosasyon ng clan. May kung anong kumislap sa mga mata ni Zeph habang nakataas ang isang kilay. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang paliwanag ni Jack. Gayunpaman, kahit gaano pa siya kabilis, hindi pa rin niya mapipigilan si Zeph. Marahan siyang tumawa at humarap sa mga tao. Nakatanggap ako ng report mula sa isa kong runner disciples. Nakita kanyang kumakain kasama ang isang disipulo mula sa Muddled Origin clan. Bukod pa riyan, mapapatunayan din ni Warren na nakita kanya noon sa Muddled Origin clan. Walang silbi ang argumento mo kapag may mga testimonya ng dalawang saksi. Parang lohikal ang sinabi ni Zeph at nagsimulang maniwala sa kanya ang mga hindi nakakaalam. Ang mga tao ay tumingin kay Jack na may panunuya sa kanilang mga mata. Ikaw nakasuklam-suklam na especially iya. Ang mga taong may dalawang mukha ang pinakamasama. Ang lihim na lugar na puno ng mga mapagkukunan ay natuklasan ng Dul Sovereign Pavilion at ninakaw ng Muddled Origin clan. Dapat mong ikahiya ang iyong sarili. Sigaw ng isang tao. Oo. Ang Muddled Origin clan ay talagang kasuklam-suklam at walang hiya. Ano ang inaasahan mo sa kanila? Kunin mo ang lalaking ito, halimbawa, mukha siyang disente ngunit nagtatago ng masamang puso sa kanya. Huwag mo ngang isipin na makakalabas ka rito ng ligtas, asok ang Muddled Origin clan. Maaaring hindi tayo mga disipulo ng Dul Sovereign Pavilion ngunit lumaki tayo sa ilalim ng kanilang proteksyon. Sisiguraduhin naming hindi ka makakatakas ng ganoon kadali. Ang sigawan na nagmumula sa karamihan ay walang katapusan at ang mga tao ay nagsisigawan na galit na galit. Nangangati na silang sumugod sa stage para parusahan si Jack. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Jack sa harap ng lahat ng ito. Nanatili siyang tahimik na nakatayo sa harap ng obsidian as if all the rocks was nothing to do with him. Pinanliitan siya ng mata ni Zeph at mas tumaas ang evaluation niya kay Jack. Alam niyang hindi niya magagawang manatiling kalmado gaya ni Jack kung magkabalikan ang kanilang mga tungkulin. Patuloy mong sinasabi na nakita ako ng alagad mo na kumakain kasama ang mga tao mula sa Muddled Origin clan o nakita ako ni Warren na nakikipag-hangout sa kanila pero hindi mo pa binanggit kung saan nila ako nakita o iba pang partikular na detalye. Bakit hindi mo siya hilingin na pumunta dito para ikwento sa atin ang buong pangyayari? Tutal, wala naman akong ginawang mali at inosente ako, kalmadong sabi ni Jack sa kanyang kalmado. Malamig na tawa ni Zeph. Humanga si Zeph sa pagiging mahinahon ni Jack ngunit naisip niya na wala siyang muwang para isipin na makakatakas siya sa akusasyong ito na itinanim sa kanya ni Zeph. Nakamit na ang kanyang layunin, hindi papayag ang kumuha ng pagsusulit si Jack. Aayusin niya na may maghahatid sa kanya kapag natapos na ang lahat ng ito. Hilingin mo sa disipulo na harapin ka. Anong wishful thinking? Bakit kita pagbibintangan ng isang bagay na hindi mo ginawa kung ang tungkulin ko ay tiyakin ang kaligtasan ng Dul Sovereign Pavilion? Makatarungan lang na pagbawalan kitang kumuha ng pagsusulit kapag may isang bagay na hindi ka panipaniwala tungkol sa iyo. Hindi ka naman talaga kasing halaga ng iniisip mo. Iminumungkahi kong iwanan mo kaagad ang iyong argumento ni Zeph. Kabanata 1952. Napataas ang kilay ni Ambrose, naawa siya kay Jack dahil totoo ang sinabi ni Zeph. Mayroon man o wala si Jack, ang Dul Sovereign Pavilion ay magpapatuloy pa rin gaya ng dati. Nariyan din ang bagay na si Zeph ang may halos lahat ng kapangyarihan sa paggawa ng desisyon sa Dul Sovereign Pavilion. Kandidato lang si Jack para sa assessment at wala siyang kapangyarihang baguhin ang mga desisyon ni Zeph. Nais ni Ambrose na magbigay ng ilang magagandang salita para kay Jack ngunit hindi niya gustong makipagsapalaran dahil ang sinabi ni Zeph tungkol sa pagiging especially iya ni Jack ay maaaring maging totoo kung tutuusin at siya ay tatakpan bilang isang taksil sa pagtulong kay Jack. Kaya naman, nanahimik siya at tahimik na pinagmamasdan ang paglalahad ng mga pangyayari. Naging malamig ang ekspresyon ni Jack ng mga sandaling iyon. Sa wakas ay napagtanto niya na ang bagay na ito ay hindi madaling malutas. Naglakad si Zeph papunta sa kanya na nakataas ang kilay at bumulong sa tenga ni Jack, "Give it up, you little brat. As a Dul Sovereign Pavilion officer, if I say you can't take the test then you can't take the test. This is what you get for messing with the wrong people." Hindi man sinabi ni Zeph sa kanya iyon, nahulaan na ni Jack ang nangyayari.
Malamig siyang tumawa at tumingin ng patagilid kay Zeph na nakatingin sa kanya na parang langgam lang sa ilalim ng kanyang mga booth. Gaano man kalakas si Jack, walang paraan na hahayaan siyang kumuha ng pagsusulit. Malamig na tumawa si Jack at naglagay ng distansya sa kanilang dalawa. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan ang galit ng mga mandurumog, pagkatapos ay tumingin siya kay Ambrose na kanina patahimik na nakatayo, at sa wakas ay sa tahimik na elderly. Sinigurado niyang nasa kanya ang tingin ng lahat at nagsalita, "Alam kong magdudulot ka ng gulo sa akin ngayon. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang ginagawa mo. Alam ko ang lahat tungkol sa deal na ginawa mo kay Warren. Alam mo naman siguro na kukunin ko ang Senador Genpil kaya gusto mo akong pigilan. Tutal, matagal ka nang nagnanasa sa Senador Genpil." Ang kanyang mga salita ay nanginginig sa lahat at hindi nila maproseso ang bagong impormasyon. Anong ibig sabihin ni Jack? Ano ang deal na ginawa ni Zeph kay Warren? Totoo bang si Jack ang partikular na pinupuntirya ni Zeph? Nakatitig si Zeph kay Jack sa pag-aakalang siya na ang pinakatanga sa mundo. Kilala niya si Jack. Hindi siya madaling sumuko pero hindi niya inaasahan na aabot siya sa ganito kailan niya naisip na nagkaroon ng pagkakataon si Jack na makuha ang Senador Genpil niya. Ni hindi niya gaanong kilala si Jack. Ang dami niyang alam sa sinabi ni Warren sa kanya kahit napakababaw na impormasyon. Hindi siya kailanman tumigil at nag-isip tungkol sa antas ng paglilinang ni Jack. Ang kailangan lang niyang malaman ay tiyak na mas malakas siya kaysa kay Jack. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang opisyal ng Dul Sovereign Pavilion at siya, isang batang lalaki lamang. Hindi dapat nagsisinungaling ang isang tao kahit na sinusubukan ng isa na makawala sa isang sitwasyon. Saan ka nakakuha ng kumpiyansa para sabihin na tiyak na makukuha mo ang iyong mga kamay sa Senador Genpil? Tanong ni Zeth sabay tawa ng malamig. Kabanata 1953. Anong biro? Sino ka sa palagay mo? Ikaw ay isang maliit na manlalaban sa paunang yugto ng likas na antas. Sa tingin mo ba ay malalampasan mo ang dalawang master na nauna sa iyo at sindihan ang ikalimang ilaw ng obsidian? Nagpalitan ng tingin sina Ambrose at Elderly sa isa't isa. Pareho ang iniisip nila na ang mga bagay ay magiging mas hindi mahulaan. Sa ilalim ng entablado, muling pinag-usapan ng mga tao ang kanilang talakayan. Ang karamihan sa kanila ay may damdamin na si Jack ay nawawala ang ilang mga selula ng utak. How dare he so cockily declare na siya ang mananalo sa unang pwesto? Dapat ay delusional ka sa pag-iisip na maaari mong sindihan ang 5 ilaw at kunin ang Senador Genpil. Sa tingin mo ba ay isang master ka talaga? Kung oo, bakit hindi pa kita narinig noon? Oo, dapat kang makaisip ng isang bagay na medyo mas kapanipaniwala kaysa dito. Hindi mo ako tinutuklas bilang isang taong kayang magsindi ng 5 ilaw. Dapat mong bilangin ang iyong sarili na maswerte kung maaari mong sindihan ang pangatlong ilaw sa loob ng 5 segundo. Alam kong hindi gaanong magsinungaling ngunit ito ay sobra. Siya ang pinakamalaking tanga na nakilala ko sa buhay ko, maging sina Morten at Gerald ay hindi makapagsindi ng ika-5 ilaw. Tatakbo ako sa paligid ng square na hubot-hubad kung makuha mo ang iyong mga kamay sa Senador Genpil. Si Morten ay natatawa rin. Nag-enjoy siya sa buong drama. Ikaw ay walang muwang o bulag. Inubos ko na ang lahat ng aking kapangyarihan at nagawa ko lang na sindihan ang ika-4 na ilaw sa loob ng 9 na segundo. Sa tingin mo ba ay mas malakas ka kaysa sa akin? Siya ay isang kabuoang pangalawang klase na piraso ng basura. Maging si Gerald, na kadalasang nagtatago sa mga ganitong sitwasyon, ay nakiisa sa saya. Hindi pinansin ni Jack ang lahat ng ingay mula sa karamihan. Nanatili ang tingin niya kay Zeph. Alam ko ang sarili kong lakas. I just want you to know that I know you want the Senador Genpil for yourself. Narinig kong binanggit ni Warren na ilalagay mo sa bulsa mo ang Senador Genpil sa dulo ng test. Siyempre walang kwenta ang Senador Genpil sa'yo pero hindi naman talaga para sa'yo yun diba? Para sa manliligaw mo yan. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng panibagong kaguluhan sa karamihan. Anong pinagsasabi nitong lalaking ito? Anong manliligaw? Ipasok mo sa bulsa ko. Anong kalokohan ito? Isip ni Zeph. Natigilan si Ambrose sa sinabi ni Jack. Ang sinabi niya ay maaaring mukhang malayo ngunit maaaring ito ay totoo. Pagkatapos ng lahat, ang katotohanan ay minsan ay mas kakaiba kaysa sa katang isip. Hindi niya papalampasin si Zeph para magkaroon ng planong ganito. Hindi alam ni Zeph kung magagalit o matatawa sa akusasyon. Kalokohan. Nonsense. Wala akong manliligaw at wala akong balak na inumin ang Senador Genpil bilang sarili ko. Tsaka nakarehistro na sa records ang Senador Genpil na ito. Imposibleng inumin ko ito, nakangiting sabi ni Zeph. Imposible o hindi, ikaw lang talaga ang magsasabi niyan, di ba?
Ang alam ko lang, sinabi ni Warren na kaya mong I pull some strings to make the Senador kill you without any fear of retribution from the Dul Sovereign Pavilion. Ang paraan ng pagsasalita ni Jack ay tila kapanipaniwala. Parang nakikita niya ang sitwasyong naglalaro sa harapan niya. Nagtanim ito ng binhi ng pagdududa laban kay Zeph sa isipan ng karamihan. Para sa kanila, si Zeph ay parang isang celebrity at ang paborito nilang entertainment noon pa man ay ang makinig sa celebrity chismis. Lihim silang nagnanais na lumala ang mga bagay ngunit syempre, hindi sila naglakas loob na sabihin ito ng malakas. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 1954. Gayunpaman, si Jack ay ganap na ibang lahi. Hindi siya nagmula sa isang prestihiyosong pamilya at hindi rin nagtataglay ng mataas na antas ng paglilinang kaya syempre napunit siya sa kanilang mga pang-iinsulto. Naikuyom ng mahigpit ni Zeph ang kanyang mga kamao. Ipapapikit na sana niya si Jack ng suntok sa mukha kung hindi dahil sa huling dahilan na kumokontrol sa kanya. Naging katatawanan na siya at gagawin niya ang lahat para pigilan si Jack sa paggawa ng mas malisyosong chismis. Sa tingin mo ba mapapabaliktad mo ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng paninirang puri sa akin? Nasaan ang iyong patunay? Bahagyang ngumiti si Jack at inayos ang sarili. Dito, nasaan ang iyong patunay? Sabi mo natanggap mo ang mga ulat na ako ay isang especially iya mula sa iyong mga alagad. Huminga ng malalim si Zeph at tila may kumikislap na kuryente sa kanyang mga mata. Nagkaroon siya ng light bulb moment, ang malisyosong chismis ay isang paraan lamang hanggang sa wakas. Napahanga siya sa mabilis na pag-iisip ni Jack. Ito ay isang klasikong kaso ng kung hindi mo sila matalo, sumali sa kanila. Malamig na sambit ni Zeph at tumalikod. Siyempre pwede ko silang ipatawag dito pero bakit ako? Ako ang may huling say sa bagay na ito at sinasabi ko na isa kang especially iya at sa makatuwid, ipinagbabawal na kumuha ng pagsusulit. Hindi na kailangang mag-aksaya pa ng oras sa iyo na isa lamang test taker. Lahat ng ginagawa ko ay para sa ikabubuti ng Dul Sovereign Pavilion. Ipinagkakatiwala niya ang kanyang katayuan upang pigilan si Jack na kumuha ng pagsusulit at nagpasya na personal niyang tapusin ang kanyang buhay pagkatapos na maalis ang lahat ng alikabok. Aminin mo na lang na ayaw mong manalo ako sa Senador Genpil, sabi ni Jack nang hindi man lang siya tinitingnan. Tumawa si Zeph sa sinabi niya. Lumingon siya at tinitigan si Jack with hawk eyes. Patuloy mong sinasabi na maaari kang manalo sa Senador Genpil. Ito ba ang iyong hamak na paraan ng pagtawag sa iyong sarili bilang isang master? Hindi ko pa sinabi iyon. Sinasabi ko lang na maaari akong kumuha ng Senador Genpil. Bakit hindi mo ako hayaang mag-test kung hindi ka naniniwala sa akin, aniya, hindi umatras kahit kaunti. Kung wala akong kakayahan, nangangahulugan ito na nagsisinungaling ako, at kung mayroon ako, nangangahulugan ito na nagsasabi ako ng totoo sa lahat ng panahon. Paano naman? All along, he aimed to find a way for Zeph to let him take the test. Walang paraan na baliwalain ni Zeph ang tanong niya ngayong pinilit niya itong pumunta sa isang sulok at sa paghuhusga mula sa malamig na butil ng pawis na tumutulo sa kanyang noo, ang mga salita ay nakamit ang kanilang inaasahang epekto. Tatanggihan na sana niya ang kahilingan ni Jack ngunit ano ang pinakamasamang maaaring mangyari kung hahayaan niya itong kumuha ng pagsusulit. Ang mga pagkakataon ay, si Jack ay mabibigo ng labis at matatakpan bilang isang especially iya magpakailanman. Fine. You can take the test but remember what you said, sabi ni Zeph sa wakas. Siya at ang iba pang mga tao ay hindi nag-alinlangan na si Jack ay hindi makapagsindi ng ikalimang ilaw. Kung tutuusin, 3,000 tao na ang sumubok at wala ni isa sa kanila ang nagtagumpay. Kaya, ano ang maaaring gawin ng isang paunang yugto ng likas na antas ng manlalaban? Kabanata 1955. Si Morten ay nanatiling nakatayo sa tabi ni Zeph sa lahat ng ito. Sa sinabi ni Jack, nagsimulang gumapang ang gilid ng kanyang mga labi sa isang mapanuksong ngiti. Hindi ako makapaniwala na sinisikap ng taong ito na iligtas ang sarili sa pamamagitan ng paghuhukay ng sarili niyang libingan. Dapat ay wala siyang tama sa ulo kung talagang naniniwala siya na makakapag-ilaw siya ng 5 ilaw at makuha ang Senador Genpil. Nakakatuwa. Oo, malamang na siya ay kumatok sa kanyang ulo noong siya ay isang sanggol. Hindi ba siya maaaring gumamit ng isang mas normal na paraan upang patunayan ang kanyang kawalang kasalanan? Sa tingin ba niya ay siya ang maaaring maging unang nagwagi ng lugar? Anong isang taong tanga? Nagsimulang mag-echo ang mga tao. Kahit na hanggang ngayon, hindi pinansin ni Jack ang kanilang mga sinabi at nanatiling kalmado habang parehong nakatitig sa kanya sina Ambrose at Elderly na may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Bagamat si Elderly ang may pinakamataas na posisyon, siya rin ang pinakakaunti magsalita.
Pinili niyang tahimik na pagmasdan ang lahat ng nangyayari na para bang isa siyang outsider sa usaping ito. Natagpuan ni Jack na kakaiba ang kanyang pag-uugali ngunit mayroon siyang mas mahahalagang bagay sa kanyang kamay kaysa malaman kung ano ang tumatakbo sa isip ni Elderly. Dapat siyang gumawa ng hakbang dahil binigyan siya ng berdeng ilaw para kumuha ng pagsusulit. Muli, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa harap ng obsidian. Huminga siya ng malalim, medyo hindi sigurado kung may ilawan niya ang ikalimang ilaw. Hindi niya alam ang lawak ng sariling kapangyarihan. Gayunpaman, sigurado siyang hindi siya magkakaroon ng problema sa pagsindi ng 4 na ilaw at iyon lamang ay sapat na upang bigyan siya ng grounds para makasama si Zeph. Ang mga kasanayan sa martial art ni Jack ay hindi pangkaraniwang mga kasanayan dahil sila ay nasa pinakamataas na katayuan ng Diyos na inilalagay siya ng higit sa mga naruroon. Ang elementarya na red level o yellow premium level na martial art skills ay walang halaga kumpara sa kanyang ultimate god status skills. Sayang lang ang isang soul sword ang nagawa niyang Icendance bilang newbie. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, pinatatag ang kanyang isip, at nagsagawa ng handsil na agad na naging sanhi ng isang itim na liwanag na bumaril mula sa gitna ng kanyang palad. Kahit na ang isa ay gamitin ang kanilang mga banal na pandama sa itim na ilaw, sila ay aalis sa pagiging hindi kapansin-pansin nito. Ito ay halos imposible upang malasahan ang pagbabago-bago ng enerhiya nito. Si Zeph, na nakatayo sa tabi niya at tahimik na pinapanood ang lahat ng ito, ay nakatitig sa itim na liwanag na ito at ninisyan. Bagamat pumayag siyang magpatest si Jack, hindi niya maiwasang mag-alala sa magiging resulta. Magiging dulo ng daan para sa kanya kung sisindihan talaga ni Jack ang ikalimang ilaw. Gayunpaman, ang kanyang mga alalahanin ay nahugasan matapos makita ang itim na liwanag. Sa lahat ng kanyang karanasan bilang isang opisyal ng Dul Sovereign Pavilion, nakita niya ang lahat ng uri ng kasanayan sa martial art, at ang husay ni Jack ay hindi makakapagdulot ng takot sa puso ng sinuman. Kung mas malakas ang isang martial art skill, mas mataas ang pagbabago ng enerhiya. Hindi pa siya nakakita ng martial art skill na may energy fluctuation na kasing hina ng nasa harapan niya. Itinaas ni Jack ang kanyang kanang kamay, pinaikit ang kanyang mga mata, at buong lakas na itinulak ang soul sword pasulong. Kaagad, ang soul sword ay tumama sa obsidian na parang balahibo na malumanay na lumulutang sa hangin. Ang kanyang paraan ng pagpapakita ng kanyang martial art techniques ay tiyak na kakaiba sa iba. Ang paraan ng paghampas niya sa obsidian ay parang kinikiliti ito ng balahibo na para bang ang obsidian ay isang marupok na bagay na kailangan mag-ingat. Nadama ng karamihan na ang kanilang mga hinala ay nakumpirma na mayroon talagang isang bagay na hindi tama sa isip ni Jack. Maging si Ambrose ay napapailing na may habag sa kaawa-awang kaluluwa. Naghiyawan tuloy ang mga tao. Ano ito? Matatawag mo pa bang martial art skill iyon? Gumagawa ba siya ng isang uri ng magic trick? Magugulat ako kung nagawa niyang sindihan ang isang ilaw. Kabanata 1956. Umalangaw-ngaw sa hangin ang tunog ng kanilang mga pang-iinsulto. Lahat sila ay nakatingin kay Zeph na may panunuya sa kanilang mga mata. Biglang may narinig na sigawan sa gitna ng ingay ng mga tao. Agad na natahimik silang lahat dahil alam nilang lahat na isa lang ang maaaring magdulot ng ganitong tugon. Diyos ko, lumalabo na siguro ang paningin ko. Hindi ba ang ikalimang ilaw? Hindi ito tama. Talo sa akin. Ito ay maaaring maging isang panlilinlang ng mata. Walang paraan na maaaring mangyari ang isang kahangahangang bagay na ito. Ang lugar ay nagsimulang umalangaw-ngaw sa tunog ng pagkabigla at karamihan sa kanila ay nahulog ang kanilang mga panga sa lupa. Talagang ginawa ito ni Jack, talagang sinindihan niya ang ikalimang ilaw sa isang malayong linya. Tahimik silang nagbibilang ng mga segundo sa kanilang isipan. 1 segundo, 2 segundo, 8 segundo. Nakailaw pa rin ito. 9 na segundo. Sa wakas, ang ikalimang ilaw ay namatay mismo sa 9 na segundong marka. Ang resulta ay nagulat sa lahat ng naruroon. Hindi lamang sinindihan ni Jack ang ikalimang ilaw ngunit nagawa nitong manatiling maliwanag sa loob ng 9 na segundo, na ginawa itong pinakamataas na marka sa kanilang lahat. Kinailangang kurutin ng mga tao ang kanilang mga sarili upang tingnan kung nanaginip sila. Paano naging posible para sa isang walang tao na makamit ang isang bagay na kahit sina Morten at Gerald ay hindi magawa? Kahit na ang mga informal na disipulo ng Dul Sovereign Pavilion ay hindi makakamit ang ganoong resulta. Saan nanggaling si Jack White? Paano siya naging malakas? Nangyayari ba talaga ito? Ang binata, na kanina ay nakatayo sa harap ni Jack, ay mano-manong idinikit ang kanyang mga pangagamit ang kanyang kamay. May kumurot sa akin dali. Nananaginip siguro ako. Ganun ba talaga siya kalakas? Ang kanyang damdamin ay eksaktong kapareho ng iba pang mga tao doon.
Halos lumuwa ang mga mata ni Zeph at nakabuka ang bibig nito habang hindi makapaniwalang nakatingin sa obsidian. Matagal bago siya nakabawi, siya ay nagkaroon ng isang rousing hinala na. Ang obsidian ay naging haywire kung hindi, paano naging posible na lumiwanag ang ikalimang ilaw. Mariin niyang hinihiling na sana ay totoo ang kanyang hinala. Kung tutuusin, hindi ito magiging maganda para sa kanya. Sa wakas, ipinangako ni Elderly na bumangon mula sa kanyang upuan. Dahan-dahan siyang naglakad papunta kay Jack habang panay ang tingin sa kanya. Ang iyong resulta ay tiyak na kahanga-hanga. Kahit na sa mga informal na disipulo, ikaw ay nasa nangungunang 300 ranggo. Nagulat si Jack sa kanyang pagsusuri dahil mayroong kabuoang 3,000 informal na disipulo sa Dul Sovereign Pavilion at bawat isa sa 3,000 ay piniling-pili mula sa buong West Cersei State. Talagang mataas na papuri ang pagsusuri sa kanya ni Elderly. Hindi siya magtatagal upang umunlad sa ranggo ng isang formal na disipulo at sa ilang taon, sa isang ranggo ng matanda o piniling disipulo. Sa oras na iyon, magiging napakataas na ng katayuan ni Jack kahit paminsan-minsan ay kinailangan niyang ipagmalaki ang kanyang sarili. Tiyak na may napakagandang kinabukasan si Jack na inaasahan. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 1957. Naiwang tulala si Ambrose sa pagsusuri ni Elderly kay Jack. Gayunpaman, hindi ito pareho para kay Zeph. Hindi siya makapaniwala na patatawarin siya ni Jack sa mga nagawa nito sa kanya ngayon. Huminga siya ng malalim ngunit nanatiling madilim ang kanyang ekspresyon. Ito ay pangkalahatang kaalaman na ang karamihan sa mga mandirigma ay may ilang dugo sa kanilang mga kamay. Napalitan ng kaligayahan ang kawalan ng imik ni Ambrose nang makita ang madilim na ekspresyon sa mukha ni Zeph. Palagi silang magkaaway at araw-araw ninanais ni Ambrose na sana ay mawala si Zeph sa kanyang paningin. Ang makita siyang ganito ay napangiti siya sa tuwa. Lumapit siya kay Jack at tinapik ito sa balikat bilang pagbati. Hindi madaling pumupuri si Elderly. Jack White ang tawag sa iyo, di ba? Baka mahihigitan mo pa ako sa hinaharap, biro ni Ambrose. Nagsimula muli ang ingay ng mga tao nang lumabas ang mga salita sa mga labi ni Ambrose. Bawat isa sa mga test takers ay napuno ng hindi mapawi na selos. Narinig ko na ang Dul Sovereign Pavilion ay may humigit kumulang 3,000 informal na disipulo. Ang Jack White na ito ay hindi pa isang tunay na informal na disipulo at siya ay nakarank na sa nangungunang 300, ibig sabihin ay mas malakas siya kaysa sa iba pang 70%. Postahan ako sa ilalim ng pangangalaga ng Dul Sovereign Pavilion, tiyak na siya ay magiging mainstay nila sa anumang oras. Nakakadismaya kung gaano siya kalakas. Ang pagsali sa Dul Sovereign Pavilion bilang isang karaniwang informal na disipulo ay sapat na mahirap at gayunpaman ang taong ito ay nakapasa sa pagsusulit ng may matingkad na kulay. Tiyak na tatambakan siya ng mga Pildores at martial art technique kapag siya ay opisyal na maging isang informal na disipulo. Ang inggit at pagkamangha ay bumaha sa puso ng lahat sa karamihan. Parehong tahimik sina Morten at Gerald na nagplanong pagtawanan si Jack kapag nabigo siya sa pagsusulit na may baluktot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang mukha ni Morten, lalo na, ay naging kulay ube sa galit. Nadagdagan pa ang kahihiyang dulot ni Gerald, pakiramdam niya ay lalo siyang pinahiya ni Jack. Nanginginig ang buong katawan niya at ang pamaypay na hawak niya sa kanang kamay ay nagsimulang manginig din. Ang pagkagulat sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng puot. Naisip niya na ngayon ang kanyang araw ng kaluwalhatian. Siya ang magpapasuko kay Gerald sa kanyang kagilahilalas na resulta at kasabay nito, ay nakuha ang atensyon ni Elderly. Ngayon, lahat ng iyon ay ninakaw ni Jack. Nagngangalit siya at sinabing, saan nanggaling ang brat na ito? Bakit hindi ko pa siya narinig dati? Talagang iniisip ng lahat ang parehong tanong tulad ng iniisip niya. Ito ang unang pagkakataon na may nakarinig ng pangalang Jack White. Akala nila siya ay walang kwenta. Sa huli, maaaring siya ang maging unang-unang yugto ng isang likas na antas ng manlalaban na makapagpapailaw sa 5 ilaw ng obsidian. Ang disciple recruitment ngayon ay isinilang sa mga panahong desperado bilang isang desperadong hakbang ngunit kahit sa normal na recruitment disciples test, ang resulta ni Jack ay maglalagay pa rin sa kanya sa nangungunang 3 ranggo. Maging ang mukha ni Gerald ay namumula na sa galit. Sobrang tiwala niya sa sarili niyang kakayahan pero kung ikukumpara kay Jack, parang langit at lupa, iyon ay walang kapantay. Katulad nga ng sinabi niya, ang Senador Genpil ay sa kanya na ngayon, sabi ni Gerald. Dito, napagtanto ni Morten na walang sino man ang makahihigit kay Jack ngayon. Kabanata 1958, hindi lamang makakatanggap si Jack ng Senador Genpil, kundi pati na rin ng isang solong tirahan, at 50 puntos ng kontribusyon, buwiset. Deadmeat siya sa pagnanakaw ng dapat ay akin. Sigaw ni Morten.
Siya ay nagngangalit sa paninibugho at nais na dalhin siya doon at pagkatapos ngunit sayang wala siyang kapangyarihan na gawin iyon. Si Jack ay hindi naapektuhan ng pagsabog ni Morten. Masyado siyang narelieve sa pagkakaroon ng sarili niyang tanong kung kaya niyang sindihan ang ikalimang sinagot ng liwanag para maabala sa opinyon ng iba. Masaya rin siya sa katotohanan na ang kanyang Destroying the Void na kasanayan ay higit mas malakas kaysa sa mga kumuha ng pagsusulit kahit na nagawa niyang i-condense ang isang sword soul lamang. Gayunpaman, hindi ngayon ang oras para sa pagdiriwang, mayroon siyang mas mahahalagang bagay na dapat asikasuhin. Malamig na nilingon ni Jack si Zeph at nagsimulang sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Opisyal Griffin, napatunayan ko na ang aking kakayahan na nangangahulugang nagsasabi ako ng totoo sa lahat ng panahon. Dapat aminin mo rin ang sarili mong mga pagkakamali. Ang mga salita ni Jack ang nagpabalik kay Zeph sa kasalukuyan. Bigla niyang naalala na ilang saglit ang nakalipas, nag-away sila ng dila. Ang mga salita ni Jack ay lumutang pabalik sa kanyang isip kung wala akong kakayahan ay nangangahulugan ito na nagsisinungaling ako, at kung gagawin ko, nangangahulugan ito na nagsasabi ako ng totoo sa lahat ng panahon. Nilinaw ng kanyang resulta na nagsasabi siya ng totoo. Agad na nagdilim ang mukha ni Zeph dahil walang paraan para umamin siya sa mga akusasyon ni Jack. Lahat ng mga paninirang puri na salita pagsunod sa Senador Genpil na ibibigay sa kanyang kasintahan ay puro kalokohan. Mawawalan siya ng posisyon kung aaminin niya ang lahat ng iyon. Dito, nagsimula siyang magpanik. Ang pagkapanalo sa unang pwesto ay nagpapatunay lamang na ikaw ay may malakas na kakayahan. Hindi ito nagpapatunay na ikaw ay hindi isang especially iya. Ang iyong akusasyon sa akin ay sinadya upang gamitin bilang isang distraction para sa iyong sariling maling gawain. Hindi ako papayag na hayaan kang kumuha ng pagsusulit kung alam ko ang tungkol sa iyong kapangyarihan. Natawa si Jack sa desperadong pagtatangka ni Zeph na hukayin ang sarili sa butas na hinukay niya para sa sarili. Sa paningin niya, para siyang basura. Nag-aatubili kang sumang-ayon na hayaan akong kumuha ng pagsusulit dahil hindi ka sigurado sa aking kapangyarihan. Hindi ka maglalakas loob na gawin ang parehong bagay kina Morten at Gerald dahil nasa kanila ang suporta ng angkan at ilang maimpluwensyang tao. Gayunpaman, ako ay isang walang tao at gusto mong tanggalin ako kapag nalaman mo ang tungkol sa aking kapangyarihan. Alam mo na hindi ko magagawang ipaglaban kita sa pagiging isang especially iya kung inakusahan mo ako. Nagnanga ang ngipin ni Zeph at pinandilatan si Jack. Gustong-gusto niyang punitin ang laman ni Jack gamit ang kanyang mga ngipin. Ang iyong kapangyarihan ay nagpapatunay na ikaw ay isang especially iya mula sa Modeled Origin Clan. Upang manalo sa labanan, hindi sila nagligtas sa pagsisikap na magpadala ng talentong tulad mo sa Dul Sovereign Pavilion. Isa kang especially iya sa lahat ng oras. Kabanata 1959. Hindi na napigilan ni Jack ang pagtawa. Kung totoo ang sinabi mo, siguradong pinag-isipan ito ng mabuti ng Modeled Origin Clan dahil, sa totoo lang, mas mabuting ibalik ang kanilang pinakamahusay na talento sa headquarter. Bakit nila ako ihahatid ng mag-isa sa iyo? I swear I'm innocent. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tingnan ito. I'll be here waiting for you. Ang kanyang ginagawa ay ang pinakamahusay na paraan upang patunayan ang kanyang kawalang kasalanan. Walang mag-iisip kung talagang especially iya sila. Mahirap para sa kanya na baligtarin ito kung hindi niya nakuha ang atensyon ng mga nakatataas sa Dul Sovereign Pavilion sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita ng kapangyarihan kung gayon ay magagawa ni Zeph ang anumang bagay sa kanya. Nang walang nakakaalam. Gayunpaman, iba na ngayon. Napatunayan niya ang kanyang halaga kaya tiyak na makikialam ang Dul Sovereign Pavilion sa usapin. At saka, sigurado siya sa kanyang pagiging inosente. Walang paraan na anumang ebidensya laban sa kanya ay lalabas. Humarap si Jack sa mga tao at sinabing, mayroon nga akong kaaway. Nabanggit ko na siya noon at ang pangalan niya ay Warren Alexander. Siya ang nasa likod ng lahat ng ito. Sigurado akong makakahanap ka ng ebidensya ng kanilang sabuatan kapag ang investigasyon ay isinasagawa. Dapat hanapin ang katotohanan anuman ang mangyari. Tumingin si Elderly kay Jack na may hindi maarap na ekspresyon at sinabi, magpapadala ako kaagad ng isang tao na magsagawa ng investigasyon. Kung totoo ang sinasabi mo, tiyak na malilinas namin ang iyong pangalan. Ikaw naman, Officer Griffin, mananatili ka sa samahan ng clan ng walang pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo. Dahil dito, nagdilim ang mukha ni Zeph na parang nakay ng hindi kaaya-aya habang nakangiti si Ambrose na parang unang bulaklak na namumukadkad sa tagsibol. Sumasang-ayon ako na ang isang pagsisiyasat ay dapat isagawa ngunit ang pagsubok ay dapat na magpatuloy din. Ang mga hindi pa nakakakuha ng pagsusulit mangyaring umakyat sa entablado. Kung walang iba, tatapusin natin ang pagsubok ngayon.
Isa-isang umakyat sa stage ang mga kinakabahan na test takers para pamwesto sa harap ng Obsidian. Para naman kay Jack, natural lang sa kanya na tumayo sa likod ni Ambrose dahil kahit ano pa ang sabihin, nakapasa siya sa pagsusulit at opisyal na informal na disipulo ng Dul Sovereign Pavilion. Pagkatapos nito, kakailanganin nilang ibigay sa kanya ang gantimpala at ayusin ang kanyang tirahan. Nakatayo si Jack di kalayuan kina Morten at Gerald. Mapait ang kanilang mga ekspresyon habang nararamdaman nilang sila ang pinagtatawanan ng lahat. Lahat ng yabang na iyon at 4 na ilaw lang ang nakasindi. Ang masama pa ay na-upstage sila ng hindi kilalang tao. Muling nag-alab ang kanilang galit nang maisip nila ito. Sinaman ng tingin ni Morten si Jack. Inilipat niya ang lahat ng galit niya kay Gerald kay Jack na itinuring niyang number 1 public enemy. Huwag mong isipin kahit isang segundo na magiging maayos ang lahat para sa iyo ngayong na-recruit ka na sa Dul Sovereign Pavilion. Maaaring mangyari ang mga aksidente anumang oras, kahit saan. Ang kanyang tono at mga mata na puno ng puot ay nag-iwan kay Jack na walang puwang para sa pagdududa kung ano ang ibig niyang sabihin. Gayunpaman, hindi niya ito pinansin at hindi siya magsisimula ngayon. Totoong si Morten ay isang malakas na manlalaban ngunit ang kanyang makitid na pag-iisip ay isang malaking turn-off para sa sinuman. Hinding-hindi siya pagbibigyan ni Jack dahil alam niyang kung magbibigay siya ng 1 pulgada, aabot siya ng 1 milya. Tsaka bakit pa siya susuko kung talagang dapat niyang sipin siya sa lupa? Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 1960. Malamig na tumawa si Jack, hindi umaatre sa provocation. Sino ba talaga ang makakapaghula kung ano ang mangyayari sa hinaharap? Alam kong hindi ko kaya. Gayunpaman, masasabi ko nang may katiyakan na nakita ng lahat kung paano mo nabigo ang pagsindi ng ika-5 ilaw pagkatapos ng lahat ng iyong pagmamayabang. Parang naiinggit ka sa akin. Pero ano ang silbi ng pagiging naninirahan? Wala kang karapatang magsalita sa akin ng ganyan pagkatapos mabigong sindihan ang ika-5 punto, ang pang-5 ilaw, natamo ko ang lahat ng iyon sa sarili kong kapangyarihan. Lalong nagdilim ang mukha ni Morten na parang may nakaing dumi. Wala pang nagsasalita sa kanya ng ganyan dati. Kailanman. Bawat salita ni Jack ay parang kutsilyong tumutusok sa puso niya. Nanginginig na ang buong katawan niya at ang mga sulok ng labi niya ay hindi na napigil ang kumikibot. Mas pinandilatan pa niya ng mata si Jackie. Gayunpaman, nanatiling walang pakialam si Jack kahit gaano pa siya titigan ni Morten. Sa kabuuan ng kanyang karanasan, nakilala niya ang hindi mabilang na mga hamak na tao tulad ni Morten. Hindi niya isinasapuso ang sinabi ng mga ito kahit gaano pa nila ito subukang mag-provoke ng reaksyon mula sa kanya. Sa kabaligtaran, tahimik si Gerald sa buong palitan nina Jack at Morten. Maya't maya ay nagsusungit siya sa direksyon ni Jack ngunit bukod doon ay walang ideya si Jack sa kanyang iniisip. Mas mahusay niyang pigilan ang kanyang emosyon kaysa kay Morten. Hindi siya magiging katulad ng hanggal na Morten na iyon, isang bukas na aklat. Pagkatapos ng pagsusulit, pinangunahan ni Ambrose ang mga bagong recruit na informal na disipulo sa kanilang tirahan at upang kunin ang kanilang Jade Identification Card. Ang mga Jade Identification Card ay ginamit upang makilala ang kanilang mga sarili at para sa koleksyon ng mga puntos ng kontribusyon. Kakailanganin lamang nilang ipakita ang kanilang mga Jade Identification Card kung gusto nilang palitan ng isang bagay mula sa kanilang mga kontribusyon na puntos. Ito ay madaling gamitin at praktikal, isang kinakailangan para sa anumang asosasyon ng clan. Bilang isang informal na disipulo, sa wakas ay naranasan ni Jack ang kamahalan ng Dul Sovereign Pavilion. Mayroong hindi mabilang na mga gusali sa loob, hindi mabilang na mga mararangyang silid, at isang double corridor na puno ng clan. Mga asosasyon. May mga disipulong papunta at galing sa kung saan-saan at bawat isa sa kanila ay nakasuot ng parehong uniforme at mga accessories na nagpahusay sa kanilang maginoo at hindi pangkaraniwang pagpipino. Matapos ang 30 minutong paglalakad, sa wakas ay nakarating na rin sa mas malalayong bahagi ng lugar ang mga bagong recruit na informal na disipulo. Sa harap nila ay ilang mabababa at pare-parehong gusali. Hindi nila kailangan ng pagpapakilala upang malaman na ang mga gusali ay magiging kanilang bagong tirahan mula ngayon. Bagamat ang mga gusali ay hindi kasing rangya gaya ng mga nakita nila sa kanilang paglalakbay, at least napakalinis. Karamihan sa mga bagong recruit na informal na disipulo ay nagmula sa mga prestihiyosong pamilya, ibig sabihin nakasanayan na nilang manatili sa mas magandang tirahan kaysa sa mga gusaling nasa harapan nila. Nagsimula silang magreklamo sa loob ng kanilang sarili sa kung paano nila kailangang i-downgrade ang kanilang mga pamantayan sa pamumuhay pagkatapos maging isang informal na disipulo. Hindi mahalaga kay Ambrose kung ano ang iniisip nila.
Malamig siyang tumawa at lumingon para tingnan ang mga bagong recruit na informal na disipulo. Bilang mga bagong recruit na informal na disipulo, lahat kayo ay nasa pinakamababa sa Dune Sovereign Pavilion. Kung gusto ninyong tumira sa isang malaking bahay o kahit sa isang palasyo, kailangan mong patunayan na karapat-dapat ka, kung hindi, maaari ka lamang manirahan sa ganitong uri ng lugar. Maraming magkakahiwalay na mga bahay at kahit na mga palasyo dito, ngunit ang pinakamakapangyarihang mga alagad lamang ang maaaring manatili doon. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.